Good morning. Welcome to Take 15, our daily devotional. As we continue our study in the book of Matthew, today we'll study about chapter 18, the greatest in the kingdom. Let us first read chapter 18 I will be reading at NLT version. Let us all read our topic for today. Chapter 18 of the book of Matthew. About the time the disciples came to Jesus and asked, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" Jesus called a little child to him and put the child among them. Then he said, "I tell you the truth, unless you turn from your sins and become like little children, you will never get into the kingdom of heaven. So anyone who becomes as humble as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. And anyone who welcomes a little child like this on my behalf is welcoming me. But if you cause one of these little ones who trust in me to fall into sin, it would be better for you to have a large millstone tied around your neck and be drawn in the depths of the sea. What sorrow awaits the world because it tempts people to sin. Temptations are inevitable, but what sorrow awaits the person who does the tempting? So if your hand or foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It's better to enter eternal life with only one hand or one foot than to be thrown into eternal fire with both of your hands and feet. And if your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better to enter eternal life with only one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of hell. Beware that you don't look down on any of these little ones, for I tell you that in heavens their angels are always in the presence of my heavenly Father." If a man, it is a parable about the lost sheep. If a man has 100 sheep and one of them wanders away, what will he do? Won't he leave the 99 others on the hills and go out to search for the one that he is lost? And if he finds it, I tell you the truth, he will rejoice over it more than over the 90 ones that didn't wander away. In the same way, it is not my heavenly Father's will that even one of these little ones should perish. If another believer sins against you, go privately and point out the offense. If the other person listens and confesses it, you have won the person back. But if you are unsuccessful, take one or two others with you and go back again, so that everything you say may be confirmed by 2 or 3 witnesses. If the person still refuses to listen, take your case to the church. Then if he or she won't accept the church's decision, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector. I tell you the truth. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, if two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. For where 2 or 3 gathered together as my followers, I am there among them. The parable of the unforgiving debtors. Then Peter came to him and asked, "Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? No, not 7 times, Jesus replied, but 70 times 7. Therefore, the kingdom of heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts to date with servants who had borrowed money from him. In the process, one of his debtors was brought in who owed him millions of dollars. He couldn't pay, so his master ordered that he be sold, along with his wife, his children, and everything he owned.
to pay the debt. But the man fell down before his master and begged him, "Please be patient with me, and I will pay it all." Then his master was filled with pity for him, and he released him and forgave his debt. But when the man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few $1,000s. He grabbed him by the throat and demanded instant payment. His fellow servant fell down before him and begged for a little more time. "Be patient with me, and I will pay it," he pleaded. But his creditor wouldn't wait. He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full. When some of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him everything that had happened. Then the king called in the man he had forgiven and said, "You evil servant, I forgive you that tremendous debt you because you pleaded with me. Shouldn't you have mercy on your fellow servant, just as I have mercy on you?" Then the angry king sent the man to prison to be tortured until he had paid his entire debt. That's why my heavenly Father, will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart. Amen. This is the word of God. Bago po tayo mag-start na ating insight sa manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay muli na mag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat po sa kaganapan sa aming buhay, sa muli, Panginoon, naming paggising ngayong araw na to for the breath of life that you have given to us, Panginoon. And na kami po ay muling nabuhay, nagising upang muling tumakbo sa race ng aming buhay and to run our race with a good fight of faith and courage. Lord, as we come in your mighty presence, as we enter your gate with thanksgiving to your courts, with praise in our heart, allow us, Lord God, to be cleansed by your most precious blood from our head to the very sole of our feet. And on, as we ask for forgiveness for all the sins that we have committed in our thoughts, in our words, in our action, Panginoon. We lift up all Paul's burden, remove all the feelings of heaviness, oppression, depression upon us. As we surrender, cast out every negative spirit, negative character in us, Panginoon. We surrender all our spirit, Panginoon, pertaining to the lust of the flesh, the lust of the eye, the pride of life. Panginoon, we also surrender all our doubts, our fear, our rage, our anger. We lay it down at your feet, Lord, our critical spirit, self-righteousness, Panginoon. Our nagging spirit, Lord, we surrender to you. High-mindedness, intellectualism, exaltation of haughtiness, selfishness, laziness, unforgiveness in our heart, unbelief, covetousness of this world, all forms of idolatry, all forms of carnality, self-pity, envy, jealousy, pride, arrogance, complacency, compromises, O Lord. We surrender every vices in us, in our family, smoking, drinking, taking drugs, humanizing, gambling, and even bathing in all the modern idols that takes away our time. We surrender and lay it down at your feet, O Lord God. Wash us, Lord God, thoroughly with hyssop, that we will be clean and whiter than snow. Purge us, Lord, with the fire of the Holy Spirit. Forgive as we blot out all our transgression, remove all our infirmities and iniquities, and forgive all our sins, O Lord. Lord, as you open our spiritual eyes and ears in our heart, Lord God, to understand your message today, Panginoon, at may sa puso, may sa buhay, at maging tama, Panginoon, ang aming pamumuhay sa our everyday life, Panginoon, at ito ay maging tamang direction para sa amin, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, na nananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Lord, for this another wonderful and blessed day ahead of us. In Jesus' name we pray. Amen. Now for our insight, makita po natin sa Matthew 18 na nagsimula ito sa katanungan ng mga disciples kay Jesus. Sabi nila, who is the greatest in the kingdom of heaven? Sino ang pinakadakila sa kaharian sa kalangitan?
At ang response ng Panginoong Jesus ay naging foundation ng mga usapin dito sa chapter 18. Tinawag ng Panginoon ang bata, ang oras ng iyon, at ang isang maliit na bata ay kanyang tinawag at pinatayo sa harapan nila at sinabi na, sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung hindi kayo magbabago at maging tulad ng maliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang sinumang magpapakumbaba tulad ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos. At kung sino man tumanggap sa batang tulad nito dahil sa akin, ay tumatanggap din sa akin. Ngunit ang sino mang maging dahilan ng pagkakasala ng maliit na batang ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pang talian sa liig at nanggilinga sa liig ng gilingan ng bato at itapon sa pusod ng dagat. Napakalinaw ang example na ginamit ng Panginoon. Ginawa niya as visual aids yung bata upang ipakita sa mga alagad niya na ang isang bata na walang inasahan na kundi ang kanilang mga magulang ay pinakita dito ang faith and humbleness ng isang bata na walang inasahan kundi ang kanyang mga magulang. Nagkatapat ganon ang tayo bilang isang mga alagad at nananampalataya sa Panginoon, ay ganon ang dapat na maging attitude natin, ang mga humbleness natin at ang full trust sa ating Panginoon. At pinakita rito na muli na nakita natin sa Matthew 17 ang pananampalataya, at ganon din dito sa atin sa Matthew 18 kung paano pinakita na ang pagiging at ang pagiging attitude natin na buong buo ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. At makita rin natin sa chapter na to na ang tayo na mga totoong mga alagad ng Panginoon ay nagpapakita ng kindness and hospitality sa bawat isa na kahit sa mga maliliit na pamamaraan. Sabi nga po doon na dito sa last sa verse na binasa natin, magpapakumbaba tulad ng bata ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng nakabilang sa kaharian ng Panginoon. At sino mang tumanggap sa batang ito'y tumatanggap sa akin. Ngunit ang sino mang naging dahilan pagkakasala ng maliit na batang ito ay isang sino man ang dahilan ng pagkakasala ng batang ito na sumasampalataya sa Panginoon ay mabuti pang talian sa leeg at nanggilingan ng bato at itapon sa pusod ng dagat. Makita natin ang consequences ng pagkuhan natin yung relasyon sa ating kapwa mananampalataya na dapat bigyan natin ng full attention at kindness ang ating mga kasama sa pananampalataya na katulad ng napag-aralan natin sa Matthew 10 42 na sabi doon na ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig sa malamig sa pinakamahamak kong tagasunod ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. Ang isang maliit na bagay na mag-offer tayo ng cold water in the act of our kindness to other people ay may promise nga si Lord Jesus that it will not go unnoticed or it will not go unrewarded. Mayroon parating positive gain ang isang mga positibong may positive rewards ang ating bawat na positibong ginagawa natin sa ating kapwa tao, sa ating mga kapwa mananampalataya. Ngunit
meron din pong grave consequences for those who will stumble our fellow believers, na ikaw ang maging dahilan kung bakit sila ay mawawala sa tamang pananampalataya at umalis sa pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo. At ang punishment nito ay severe at grabe. Kaya nga sabi dito na mabuti pang daghan ka ng ang gilingang bato sa ligmo at malunod sa dagat kaysa sa mga ano yung kuwan ka, mahulog ka sa impyerno. Yan, isa yan sa mga consequences ng mga tao na magdudulot ng kalungkutan, ng kaguluhan sa sa kaisipan ng mga taong mananampalataya, na ikaw ang maging dahilan kung bakit sila ay may stumble. Kaya napaka very graphic din yung severe ang magiging penalty sa mga taong nagko-cause ng sa mga ibang mga believers na may stumble at mawala sa tamang pananampalataya. As a Christians, dapat maging mindful tayo sa ating mga action na makaka-impact sa mga ibang nakakita o nakakarinig sa atin, especially those on the mga nasa kasama natin sa pananampalataya sa Panginoon. It is our responsibility na maging positive influence sa mga nakapaligid sa atin, na tulungan natin silang lumago sa pananampalataya, lumago sa salita ng Panginoon, at that they will grow spiritually and ma-avoid nila ang mga na magkasala, avoiding sin, at maiwasan nila, depart from doing sin. Yan ang dapat, na hindi yung itutulak mo pa sila para magkasala. Kaya napakaganda na maisipan natin na ang totoong mga tagasunod ng Panginoon ay nagmamahalan at nagbibigayan, hindi lamang in terms of sa provision, kundi in spiritual knowledge, na nalalaman mo na kung may mga kailangan ng mga kasama natin na mga dapat na nakaturuan, ay hindi tayo magdadalawang isip na tulungan sila, sapagkat nagdudulot ng katatagan ng pananampalataya sa bawat isa ang pagtutulungan at pag nagmamahalan tayo. Ang temptation dito sa mundo ay talaga naman pong hindi natin maiwasan dahil nandito tayo sa fallen world. Kaya nga, sabi nga maging matatag tayo sa oras ng persecution, sa oras ng temptation, at magtulungan tayo upang mapaglabanan anuman mga problema dumarating, anuman ang mga persecution or mga temptation na dumarating sa bawat isa. Magagawa natin yan by doing our fellowship with others, with our fellow members, mga kasama natin, mag-aral, magsalita ng Panginoon, sama-samang manalangin, sama-samang magpuri sa Panginoon. Kaya napaka-importante po yung ating Sabbath Day celebration. Kasi diyan po nade-develop ang ating faith, na nawawala ang ating mga problema, na napapalitan ng peace, joy, at mapupuno tayo ng fruit of the Holy Spirit. Di lang natin alam, as we parating lumalapit sa Panginoon, ay binabago niya tayo. Nagkakaroon tayo ng sanctification process, inaalis niya lahat ng mga negatibong aspeto ng mga kaisipan, ng mga pag-uugali natin. Kaya napaka-importante po ito na yung natutunan natin dito sa Matthew 18 verse 1 to 6, na may sa puso natin to. At sa susunod na verse po, makikita natin kung ano po yung dahilan ng pagkakasala. Sabi sa
Matthew 18 verse 7 to 9, na ayon sa salita ng Diyos, nakakaawa ang mga tao sa mundong ito nang dahil sa mga bagay na naging dahilan ng kanilang pagkakasala. Kung sa bagay, dumarating naman talaga ang mga ito. Yung kung ang mga tukso, ang mga hindi natin maiwasan yan na magkasala tayo. Pero sabi nga ng Panginoon, ngunit nakakaawa ang mga taong naging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Yan. Kaya kung ang kamay mo at paa mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang isa lang ang kamay mo o paa mo para may buhay na pero may buhay na walang hanggan. Kaya kaysa sa dalawang kamay mo pero itatapon ka naman sa walang hanggang apoy. At kung ang mata mo ay ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pang isa lang ang mata mo pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa sa dalawang mata mo pero itatapon ka naman sa apoy ng impyerno. Dapat itong sinasabing na medyo seryoso talaga ang Panginoon at binibigay niyo itong mga hyperbole na yung masyadong exaggerated na mga comparison sa paggawa ng kasalanan, na kung gaano ka seryoso, kung gaano ka detestable, kung gaano ka seryoso ang Panginoon sa sa kasalanan, kung gaano siya nasusuklam sa kasalanan, na kung ang isang bagay o itong parte ng katawan natin ay magkukos sa atin ng kasalanan, mas mabuti pang mawala ito. Ito ay parang gano'n na sinasabi nila, we must deny ourselves para sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoon ay humihingi sa atin ng tamang pagsunod natin, na dapat hindi tayo umayon sa mga kung ano na kagisnan natin sa mundo na ginagawa ng karamihan ng tao, na alam natin na lumalabag naman sa utusan ng Panginoon. Kundi maging seryoso tayo na sundin ang tinuturo niya, na upang maging matatag ang ating pananampalataya at maging maayos ang ating pamumuhay. Kaya maiwasan nating magkasala. Kaya kasi ang kasalanan, alam na po naman natin na lahat tayo ay nagkasala, at kaya nga pumunta ang Panginoon Jesus dito upang mabayaran ating mga kasalanan. At tayo bilang tagasunod niya na nakamit na natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan, ngayon ay may responsibility tayo na iwasan natin ang ating mga kahinaan, ating mga kasalanan, at wag na nating balikan ang anumang mga bagay na magkukos sa atin na magkasala. Kaya ang very exaggerated yung comparison niya sa kasalanan na nagkukos ng kasalanan sa atin na dapat natin putulin. Kumbaga, ang anuman na ginagawa ng ating katawan is enmity to our spirit. Kaya nga ang kabunduhan ay kalaban ng espiritu na nasa atin, na kailangan natin na magpakabanal dahil ang Panginoon ay banal. Kailangan linisin natin ating sarili dahil ngayon ay tayo ngayon ay temple of the Holy Spirit. Kaya maging huwaran tayong tagasunod ng Panginoon, na makita sa atin ang kaanyuan ng Panginoon sa atin sa bawat kilos, sa bawat salita, sa bawat iniisip natin, na makita ang likeness of the Lord Jesus Christ upon us at hindi ang kamunduan ng mundong ito. Na iwasan natin na sumunod sa conforming to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of our mind, na mabago ang ating isip at magkaroon tayo ng kaisipan na katulad ng kaisipan ng Panginoon sa Kristo, at makita sa ating whole being ang kaanyuan ng Panginoon sa Kristo. Na pag tinignan tayo ng ating mga kasama sa pananampalataya, ang Panginoon ang nakikita at hindi ang mundong ito.
at makita rin natin sila sa ating mga mata sa paningin ng Panginoon na full of compassion, full of love. Kaya pinapahalagaan ng Panginoon ang mga anak niya na nananampalataya sa Kanya, at siya ay natutuwa kung tayo ay marunong na sumunod sa Kanyang mga kautusan. Sabi niya sa sumunod na verses na sabi niya rito, na tiyakin ninyo na hindi nyo hambakin ang kahit isang maliit na batang ito, dahil tandaan nyo, ang mga anghel na nagbabantay sa kanila ay laging nasa harapan ng aking Ama sa langit. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito sa mundo upang iligtas ang mga nawawala. Ano ang palagay ninyo ang gagawin ng taong may 100 tupa kung mawawala ang isa, at hindi ba't iwanan niya ang 99 sa burol at hanapin ang nawawala? At kapag nakita niya ang nawawalang tupa, mas matutuwa pa siya rito kaysa sa 99 na hindi nawala. Ganito rin ang mararamdaman ng iyong mga nasa langit, ayaw niyang mawala ang kahit isa sa maliit na batang ito. Pinapaliwanag sa atin ngayon ng Panginoon ang talinghaga ng nawawalang tupa, na napakahalaga sa Panginoon ang buhay ng bawat isa sa atin, na kaya nga siya ay pumunta rito at sinacrifice niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan, upang makabalik tayo sa tamang perspective na ating pamumuhay, na ating pananampalataya, at may balik ang authority na nawala sa atin through His death and resurrection. Ang buhay natin ngayon bilang tagasunod ng Panginoon ay dapat pasalamatan natin na tinanggap niya tayo na maging anak niya, to be the sons and daughters of God, at naibalik ang ating authority. At napaka-importante na maalala natin ng kadakilaan ng Panginoon sa buhay natin. At pinapalaga niya na ng buhay ng bawat isa sa atin, na ngayon tayo na bilang tagasunod niya ay bigyan natin ng, it is our responsibility na mapakilala natin sa mga hindi nakakilala sa Panginoon kung sino ang Panginoon si Kristo, na para sila ay magkaroon din ng kalayaan sa kasalanan. Dapat sa ngayon, as tayo ngayon ay tagasunod niya, ay may pakita natin sa mga tao kung ano ang mga consequences of our action sa mga kasalanan na magagawa natin, na ito ay may mga kaparusahan na kaakibat o consequences ang bawat kasalanan na nagagawa natin. Katulad ng principles ng sowing and reaping, na kung ano ang tinanim, siya ang aanihin. Kaya sa buhay natin ngayon, na dapat ay hindi tayo masyadong mag-dwell more on sa mga physical na pamamaraan ng pamumuhay natin, kundi bigyan natin ng atensyon ang ating spiritual life. Oo, nandito tayo sa physical world, pero kailangan natin na palaguin ang ating kaalaman sa salita ng Panginoon, ating relasyon sa Panginoon, ating relasyon sa ating kapwa. Kung ang ating mga negatibong ugali ay babaguhin natin, at magkaroon tayo ng totoong pagmamahal sa kapwa. Meron pong, as we receive Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, the Holy Spirit ang siyang nagdidwell ngayon sa atin, at araw-araw at unti-unti tayong binabago niya. Nagkaroon po ng regeneration, sanctification process ang buhay natin daily, na lahat ng mga negatibong aspeto ng pamumuhay natin, ng ugali natin, ay binabago. Dati, hindi tayo marunong magdasal, hindi tayo nagbabasa ng Bible, pero through the empowerment of the Holy Spirit, nagkakaroon tayo ng zealousness to read the Word, to understand, to meditate, to worship, at kung
bigay natin ang utmost reverence sa Panginoon, na unahin natin siya, at hindi ating mga sarili. Naintindihan natin ngayon na dapat we must seek first the righteousness of our Lord Jesus Christ, at alam na natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya napaka-importante na mga konsepto na tinuturo ng Panginoon ay may sa puso natin at may share din natin sa ibang mga mananatao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sa succeeding verse, yung kung paano yung kung ang mga kasama natin sa pananampalatay nagkasala sa atin, ay meron din pong katuruan ng Panginoon dito sa atin magmula sa verse 15 hanggang sa 20. Sabi po rito na kung nagkakasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya, at kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayo muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa pang kapatid sa pananampalataya para ang lahat ng pag-usapan niyo ay mapapatuhanan ng 2 o 3 saksi ayon sa kasulatan. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, ipaalam ito sa iglesia, at kung pati sa iglesia ay ayaw niyang makinig, ituring niyo siya bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos. O isang maniningil ng buwis. Sabi. Tapos kung sinasabi sa succeeding verse, sinasabi ko sa inyo ang totoo, anuman ang ipababawal ninyo sa lupa ay pagbabawal din sa langit, at anuman ay paintulot nyo sa lupa ay paintulot din sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo na kung magkakasundo ang dalawa sa inyo rito sa mundo na ipanalangin na anumang bagay, ipapagkaloob ito ng aking amang nasa langit. Sapagkat kung saan man may 2 o 3 kakatipon dahil sa akin, kasama nila ako. Yeah. Ito po yung sabi na binigay nung sinent out ni Lord Jesus Christ. Ito ay patungkol dito sa mga disciples nang sinent out ni Lord Jesus Christ sa mga disciples sa pangunguna ni Peter, na binigyan sila ng authority na whatever they bind on earth will be bound in heaven, whatever they loose on earth, when they loose in heaven, they will be loosed in heaven. At sabi niya, when 2 or 3 are gathered in my name, there I'll be in their midst. Ito po ay isang kanto na pinapakita dito ng Panginoon, ang katuruan nito sa ini-illustrate lang ni Jesus ito sa yung paano yung discipline in the church, kung paano natin iral ang disiplina sa simbahan. Sabi nga na kung meron na taong nagkasala sa iyo, ay puntahan mo siya at magkaayos kayo. Kung siya naman ay umamin o nagkasundo kayo, pinagsisihan niya ang kanyang ginawa, ay wala nang problema. Nag-aayos na yun at naibalik muna siya sa tamang pananampalataya. Ngunit kung hindi kayo nagkasundo at mayroon pa rin kayong hindi pagkaunawaan, kailangan mo magdala ng 2 or 3 witness para maging testigo sa usapan nyo. Ngunit kung hindi pa rin daw magkasundo, kahit na nandun na yung mga may kasama kayong elders o na nakakaintindi sa pananampalataya sa mga salita ng Panginoon, ngunit hindi pa rin kayo nagkaintindi,
kailangan mo na itong ipaalam sa iglesia, at kung talagang hindi talaga magkasundo, ay ayaw pa rin niya makinig sa iyo, at patuloy pa rin siyang nagmamatigas, ay ito na yung pagkakataon na magamit natin na binigyan ngayon ng Panginoon Kristo ng karapatan ng mga elders, mga leaders na ng authority, that whatever na madesisyon na nila ay magbabind yon sa karian ng Panginoon. Yun yung ibig sabihin na yung sinasabi dito na whatever you bind here on earth will be bound in heaven, whatever you loose on earth will be loose in heaven. Ito po ay patungkol sa pagdidisiplina sa isang church member, na kung ano man mapagkasundoan na mga leaders ay katulad ng binigay na authority ng Panginoon sa mga disciples, ay yan ang binibigay na authority ng Panginoon sa mga church leaders natin, na pagbigay ng disiplina sa mga taong nagkakasala o lumabag sa kautusan ng Panginoon. Binibigyan niya ng full authority ang mga leaders na desisyonan kung ano man ang mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng simbahan. Kaya nga, ito ay binubuo ng 2 or 3 person or marami, dahil sabi niya, when 2 or 3 are gathered, there in your midst, I'll be there. At kung ano man ay panalangin nyo, ay sasagutin ng aking Ama at sasagutin ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ito ay ang salita, ang word na Panginoon dito sa atin ay isang illustration lamang ng patotoo na yung authority na binigay sa atin, binigay sa mga disciples niya, ay binibigay din sa atin, that whatever we bind on earth will be bound in heaven, whatever we loose on earth will be loose in heaven. Pero ito gagawin natin in accordance to the Word of God. Hindi yung sarili mong kapakanan ang iniisip mo, kundi yung kapakanan na nakarami, kapakanan ng simbahan, at kapakanan ng salita ng Panginoon. Hindi natin to gagamitin para baluktutin ang kautusan para sa ating sariling gain or para sa ating gustong mangyari, kundi ito ay para sa tamang pagdidisiplina at tamang pagbibigay ng advice sa mga taong nagkakasala upang mamuhay ng tama in accordance to God's law, accordance to the Word of God. Hindi po tayo dapat lumihis sa salita ng Panginoon, kundi ang lahat ng ating mga gawain, ang lahat ng mga adikain ng Panginoon Jesucristo, iyan ang ipakita natin sa mga kasama natin sa church. Number 1 na po yung pagmamahalan. For God is love, kaya dapat pakita natin ang totoong pagmamahalan sa bawat isa. Ang pag-alaang tamang yung pagtulong sa mga nangangailangan, na meron tayong sympathy sa bawat mga kasama natin. Andyan yung totoong pagmamahal. Lahat naman itong mga fruit of the Holy Spirit ay dapat na makita sa ating buhay upang magkaroon tayo ng tamang pananampalataya at maging makahulugan ang ating pagiging Kristiyano sa mundong ito. Ang banal na Espiritu ang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Unti-unti ay binabago niya tayo. Binibigyan niya tayo ng katalinuhan, virtue, binibigyan niya sa atin yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, magiging tayo. At magkakaroon tayo ng brotherly love and eventually agape love, na iyon ay pag-perfect na ang ating pag-uugali, perfect na ang ating soul, na may unity na sa Holy Spirit. Pero ito, we are all under process. Kaya dapat talaga na magkaroon tayo ng dwelling sa Panginoon, sa Holy Spirit, silent time, devotion, prayer. Sabi nga ni Lord na parating sa panalangin natin siya makakaniig
through the devotion, natin matatanggap ang kanyang mga kasagutan. Andyan din po yung denying ourselves, fasting kung kailangan, para mas lalong tumibay ang ating spiritual senses at maging ang lahat ito ay hindi natin daanin sa physical kundi in spiritual realm. Yun po ang labanan, kasi meron pong every daily battle sa atin. Ayaw man natin hindi, tayong mga Kristiyano ay may spiritual warfare na pinagdadaanan. At lahat ng ito ay nangyayari sa kaisipan natin. At kailangan nating kontrolin at kailangan nating labanan through the Word of God, through our prayers, through our worship. Kaya alam naman natin na hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Panginoon sa Kristo, kasama natin ang Holy Spirit na sa ating pakikimbaka, sa ating daily life. Kaya ano man ang mangyari, andyan ang Panginoon. Napakaswerte natin ngayon at nandyan ang Holy Spirit, nandyan yung Bible na kung kailangan natin ng tulong ay nariyan ang parati ang ating Panginoon. Sa mga sumunod na verses, 23 to 27, nakita natin yung talinghaga tungkol sa utusan na ayaw magpatawad. Sabi dito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa kwentong ito. May isang hari na nagpatawag sa mga alipin niya para singilin sa kanilang mga utang nang simulan pa. Sa pagpapatuloy po na Matthew 18, sabi po sa verse 23 hanggang sa 27. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa kwentong ito, may isang hari na nagpatawag sa mga alipin niya para singilin sa kanilang mga utang. Nang simulan na niya ang paniningil, dinala sa kanya ang isang alipin na nagkautang sa kanya ng milyon-milyon. Dahil hindi siya makabayad, inuutos ng hari na ipagbili siya bilang alipin, pati ang kanyang asawa at mga anak at lahat ng ari-arian niya para mabayaran ang kanyang utang. Nagmakaawang Nang makaawang lumuhod ang aliping yun sa hari, bigyan niyo po ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko. Naawa sa kanyang hari, kaya pinatawad na lang siya sa kanyang utang at pinauwi. Pagkaalis ng aliping yon, nakasalubong niya ang isang kapwa alipin na nagkautang sa kanya ng konting halaga. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay sabi, bayaran mo ang utang mo sa akin. Lumuhod ang kapwa niya alipin at nagmakaawa. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Pero hindi siya pumayag sa halip. Pinakulong niya ang kapwa niya alipin hanggang sa makabayad dito. Nang makita ito ng iba pang utusan, sumama ang loob nila, kaya pumunta sila sa hari at sinumbong ang lahat na nangyari. Pinatawag ng hari ang alipin at sinabi sa kanya, napakasama mong utusan. Pinatawad kita sa utang mo dahil nagmakaawa ka sa akin. Hindi ba dapat naawa ka rin sa kapwa mo alipin gaya ng pagkaawa ko sa iyo? Sa galit ng hari, pinakulong niya ang alipin hanggang sa mabayaran nito ang lahat ng utang niya. At pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, ganyan din ang gagawin ng inyong amang nasa langit kung hindi kayo magpapatawad ng buong puso sa inyong kapwa. Sa aral ng talinghaga ng tungkol sa utusan na ayaw magpatawad, dito makikita natin kung yun nga po yung principles na sowing and reaping. Kung ano yung tinanim mo, yan ang anihin mo. At ang yung
principles ng consequences of our action na na dapat maging responsable tayo sa bawat kinikilos natin ng anong mga relasyon natin sa ating kapwa mananampalataya, na pakita natin talaga yung totoong pagmamahal sa kapwa at hindi yung pagmamahal sa mundong ito. Napaka-importante po na maintindihan natin na ang Panginoon ay gusto niya ipaabot sa bawat tao ang gaano niya kamahal ang kanyang nilikha, na sinakripisyo niya ang kanyang anak, Panginoon Jesus, na na siya ay walang kasalanan, na naging kasalanan para sa atin, para tayo matubos sa ating mga kasalanan, at yung dugong tinigis niya sa krus ay siya naging panlinis sa atin, sa ating mga kasalanan, upang manumbalik ang pagtingin ng Ama sa atin, upang makabalik tayo sa dati nating mga relasyon sa Panginoon, sa ating Ama, na nawala dahil nga sa kasalanan na nagawa ng ating mga pinagmulan, ng ating mga unang create ng Panginoon, or Adam and Eve, na nagkaroon tayo ng separation from God. Na dahil nga sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, na naibalik ang ating nawalang authority, naibalik ang ating karapatan na matawag na sons and daughters of God. At ngayon, at bilang isang tagasunod ng Panginoon, ay isang obligasyon natin, responsibility natin na ipakita ang pagmamahal ng Panginoon sa ating kapwa, at pakita hindi lamang sa ating pamilya, kundi sa mga taong nakapaligid sa atin. Napaka-importante na namuhay tayo na ayon sa salita ng Panginoon. Napaka-importante na may share natin ang ating mga natutunan, mga tinuturo ng Panginoon sa atin. Sabi niya, kung ano yung ginawa sa atin ni Lord, yun din ang gawin natin. Na hindi po yung hindi sa ating gawa kung bakit tayo napatawad, kundi dahil sa kanyang grace, ang grace of the Lord Jesus Christ, na dahil sa kanyang sakripisyo, tayo ay nagkaroon ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. At tayo naman na ngayon na tagasunod niya, kung may nagkakasala sa atin, or kung meron man na tayong nagawa ng kasalanan, see to it na makahingi kagad tayo ng tawad, at kung huwag tayo magtanim ng galit sa kanya, kasi sa atin din naman ang balik nun. Kung ikaw ay nagagalit sa kapwa mo at hindi naman alam na ang kapwa mong galit ka sa kanya, ikaw rin ang mahirapan sa iyong pamumuhay, at hindi mo maiwasan na magkasakit dahil nga sa kinikimkim mong galit. Dapat alisin natin ang doubt, fear, galit sa ating puso, mga pagkainis, pagkauyam, upang maging tama ang perspective ng pamumuhay, ang kondisyon ng ating puso. Kasi magalit man tayo, huwag natin pababain sa ating puso para makaiwas tayo sa kasalanan. Diba? Huwag natin itanim ang galit natin sa ating puso, dalhin natin yon. Kundi normal na nagalit nga tayo, pero handa tayo magpatawad. Kailangan ma-perfect natin kung anong tinuturo sa atin ng Panginoon sa 1 Corinthians 13 about love, na kasi ang pagmamahalan natin sa ating mga kapwa mananampalataya, yun ang dapat umiral. At the responsibility natin na may turo natin ang mga common principles in the Word of God, mga tinuro ng Panginoon, kung ano mga consequences of our action, the concept of heaven and hell, may turo natin sa ating pamilya, sa ating mga nasasakupan, sa ating mga nakakasalamuha, sa ating mga kasama sa ating sa mga fellowship natin, sa ating Bible study, kung ano yung salvation, our identity in Christ, ano ang role ng prayer sa ating buhay, and in time of need, dapat marunong tayong tumawag sa Panginoon.
yun dapat na may turo natin, dahil kahit na mawala man tayo or lumaki ang mga anak natin o mag-alisa ng mga kasama natin, ay magiging matatag na Kristiyano sila, ng ang bawat kilos sila, ang bawat mga action, there is always a consequences. Ganun din naman talaga nangyayari sa science in this world, na every action there is corresponding force na sa bawat puwersa na o bawat action na ginagawa mo dito sa mundo ay may corresponding force na counterpart niyan. Kaya, and every consequences of our action, meron pong mga consequences ang ating mga kasalanan. Kahit na mapatawad tayo ng ating Panginoon, ay magsasuffer tayo sa mga consequences ng mga sins na nagawa natin. Kaya napaka abomination sa Panginoon ang magkasala tayo. Kaya ganun na lang ka-exaggerated ng ginawa niya example sa atin, na para makaiwas tayo na sa kasalanan, na kung ang ating dila, ating pananalita ay nagkakos sa atin ng kasalanan, may mabuti pang wag na tayo makapagsalita para makapasok tayo sa karya ng Diyos. Ganun po yun katindi yung pagpaiwas sa atin, pagtuturo sa atin ng Panginoon na makaiwas sa paggawa ng kasalanan. Kung ating kamay ang nagbibigay sa atin ng kasalanan, ay mabuti pang putulin natin to, diba? Kaya isipin natin ngayon kung ano mga bagay-bagay na gagagawa tayo ng kasalanan at very drastic na pinapaputol sa atin ng Panginoon to. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa, kundi gawin natin kung ano man ang mga bagay o mga pagkakataon o mga ginagawa natin na nagbibigay sa atin ng kasalanan. Dapat putulin na natin yon, tapusin natin, talikuran natin upang hindi tayo mabulid sa kasalanan at iyon pa maging dahilan upang tayo ay mapunta sa impyerno. Totoo po ang principles ng concept ng heaven and hell, kaya good and bad, na ang lahat ng ginagawa natin ay may consequences of our action. Tapos binigyan tayo ng Panginoon ng free will, nasa atin ang pagpipili. Inilalad niya sa atin ang tamang daan na makitid, mahirap, may sakripisyo, pero sa dulo nito ay may gantimpala ng buhay na walang hanggan. Huwag natin isipin ang vantage point natin, nakikita natin ng katawan natin ngayon, na kung ano yung mga ninanais ng katawan natin na magbibigay sa atin ng kasalanan, ay dapat ay i-deny natin ang ating katawan at palaguin natin ang ating spiritual life. Dahil kailangan sa panahon na ito ngayon ay ma-realize natin na may offer na natin ang ating katawan to be a living sacrifice, holy and acceptable to God. Kaya nga, muli, iniiwan ko sa inyo ang Romans 12:1 and 2, that do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of our mind, to be more and more are like Lord Jesus Christ, di ba? Sabi nga ng katuruan na dapat talaga ay maging matatag tayo, dahil alam natin na ang napag-aralan natin ngayon na ang kasalanan at ang temptation ay parating nandyan, kasunod natin. Kaya sabi nga na huwag nating tularan ang pag-uugali ng mga tao sa mundo ito, kundi hayaan nating baguhin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga isip, na para maging katulad tayo at ang mga anuman na maging mabuti tayo, maging ganap at maging kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Magagawa lang natin yan kung tayo ay magiging Christ-like mindedness, or magkaroon tayo ng katulad ng humbleness and faith, ng childlike faith na pinakita ng Panginoon sa ating pag-aaral ngayon ng Matthew 18. Kaya muli, balikan natin ang sinabi ng Panginoon kay Adan, na
ay sinabi ng Panginoon kay Abel, nung si Abel ay nagagalit sa kanyang kapatid. Sabi niya sa Genesis 4:7, kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana. Pero mag-ingat ka, dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangan talunin mo ito. Ito po, mula noon hanggang ngayon, ito po ang sinabi ng Panginoon kay Cain at sinasabi rin sa atin na dapat mabuti ang ating ginagawa sa pang-araw-araw nating buhay dahil ang kasalanan ay ang maghahari sa atin kung hindi tayo magiging totoo sa ating pananampalataya sa pagsunod sa utusan ng Panginoon. Dahil ang kasalanan ay katulad daw ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa atin. At para tayo ay tuklawin, kaya kailangan talunin natin ito. Kaya, sa puso po natin ang kautusan na ito, ang salita ng Panginoon, upang maiwasan natin ang magkasala at maging matapat tayong tagasunod ng Panginoon. Ayan po ang mensahe ng Matthew 18 ngayong sa umagang ito. At sana po ay may sa puso't may sa buhay natin to upang patuloy na tayong lumago sa ating pananampalataya at may share din natin ang ating mga natutunan sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dahil ito po yung ating mission, Panginoon, sa ating simbahan to see every believers and unbelievers the fullness of Christ. Kaya yan po, at manalangin po tayo na ating closing prayer. Lord, maraming salamat sa umagang ito na kami po ay muli na tinuruan nyo sa kung paano mamuhay ng tama't ayon sa iyong salita. At itong mga salita ito ay magamit namin, Panginoon, upang maging matatag ang aming buhay na tinatak dito sa mundo ito. Alam po namin, Panginoon, na kasama ka namin. Ngunit sa everyday life namin, parati po nandyan ang kaaway, na nandyan ang mga circumstances na hindi namin maiwasan na magkasala, magalit, mainis, mauyam sa mga sitwasyon, sa mga taong nakapaligid sa amin. Kaya Lord, and through the empowerment of the Holy Spirit, we ask for your mighty protection, for your mighty presence in our life, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, na maging matatag, Panginoon. At always remind us na ang banal na Espiritu ay kasama namin. Kaya dapat na umiwas kami sa paggawa ng kasalanan. Wala po makakaligtas sa inyong mga mata. Alam niyo po ang lahat ng aming mga gagawin at niisip at ginagawa, Panginoon. Kaya ang lahat ng ito ay kayo po nakakabatid kung ano po ang mangyari sa bawat isa sa amin. Dahil kayo po ay sovereign at nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam niyo po ang daman ng aming mga puso, ni even our number or strands of our hair, alam niyo po. Kaming mga po mismo hindi namin alam, pero kayo po ay nakakaalam ng lahat na ito. Kaya maraming salamat, Panginoon, na ikaw ay parating nandyan to guide us, to save us, Lord God. At ang pagmamahal mo, Panginoon, ay parati pong binibigay sa amin. Kaya maraming salamat, Lord, sa araw na to. Bless everyone, sa lahat ng nakinig, nanood, Panginoon. Restore every heart, every family, Panginoon, na magkasama-sama ang bawat pamilya to worship you in spirit and truth. Yan po ang aming panalangin, Lord. At sinisilyan po namin ng banal na dugo ng aming Panginoon sa Kristo. In Jesus' name we pray. Amen. God bless. Good morning.